Nakakalungkot, no? Nostalgic kasi narito tayo ulit sa UPLB. Yeah, tama. Magbabago naman tayo ng setting ngayon. Yeah. Papalitan muna natin yung nakasanayan ng ating audience na 106 followers. Salamat tayo sa 106 followers natin. Yes. Pero nakakalungkot, no, pag titingnan mo tong lugar na to. Bakit naman? Nostalgic. Nostalgic. Nakalungkot ba yung nostalgia? Ewan ko, marami kasing ng lungkot di ba? Oo. Lalo ngayon, marami ng definition ng lungkot ngayon. Ang dami na nilang sinasabi. Hindi naman sa pagiging sensitive. Pero again, kasi yung mga, kumbaga, sa point ng ibang generation, yung mga older generations, baka nga involved na rin tayo doon. Para bang ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming involved. Medyo sarado pa yung utak natin sa mga sinasabi ng mga kabataan yun, ng mga Gen Z. I-bottom line mo na, depression. Depression. Yun, isa yun, depression. Yeah, tama. Lungkot ko, no? So parang ini-include mo talaga tayo dun sa mga sarado pa yung isip pagdating sa depression. Ako personally, hindi ko masasabing sarado ako. Iniintindi ko naman lahat ng tao. Hindi ako nag-generalize kung Gen Z, ganito, millennial, ganito. Meron tayong mga traits na kinakatuwaan na pare-parehas tayo na mapapansin ba o ano. Pero pagdating dyan sa mga ganyang depression, pagdating sa mga medyo problema, negative ayan, medyo specific sa akin per tao. Pero parang nakikita mo nga nagkakaroon ng trend, no? Na, ngayon? So individualistic ka? Parang gano'n. Parang mas, mas binibigyan mo ng tuon or parang mas binibigyan mo ng importansya yung self bukod dun sa grupo tulad ng per generation. Ganyan. Oo. Pagdating dyan sa depression na ganyan. Kasi both negative at positive, meron naman tayong ma-share at may tutulong sa isa't isa. Bawa, kung nung mas batang ako, medyo mas close-minded tayo, di ba, nung bata tayo. Siguro baka kaya yung mga Gen Z ngayon kasi medyo may galit sila sa mga older galit generation. Talaga? Nakakapansin yung social media parang meron silang, wag na lang galit, meron silang may shield sila. May shield? Hindi, parang meron silang safety net ba? Hindi, ano matawag? Basta ayaw nilang, may resistance. May resistance sila, may resistance sila. May resistance sila sa mga ways ng older generation. Kasi ganoon din naman ako dati, di ba? Lalo nung bata pa ako. Pero, nung tumatanda tayo, natututunan natin or na-experience natin, okay, meron din namang sense yung sinasabi na, meron din sense yun. Sila, may sense nga yung sinasabi nila. Para nga naman sa kanila. Hindi, may sense din siya dahil yun yung mundo na experience nila . Tapos, nung tumatanda tayo, okay, yung mga sinasabi nila, nararanasan din natin. Siyempre, yung mga bata ngayon, kahit tayo din naman dati, lagi naman tayo may opinion, lagi tayo may pwedeng sabihin. Pero, dahil nga mas bata sila, mas less yung experience nila. Yun naman talaga yung wala pa mga bata, di ba, experience. Dumaan din naman tayo lahat. And as we grow old, as we grow up, magkakaroon tayo ng experience. Pero may tanong kasi ako dyan. Di ba parang habang tumatanda ka, mas dumadabay dapat ang experience mo? Di ba dapat para mas nagiging emotional ka? Kasi mas marami kang pinagdadaanan . Emotional. Less emotional. Ako naman, ang side ko naman, mas nagiging less emotional ka. Okay. Kasi pag bata ka, mostly decisions mo, emotions di ba? Parang pag yung mga bata, paghihingi ng pagkain, di ba? Pag hindi sila nabigyan ng pagkain, iiyak sila. Parang emotion agad yung papakita nila. Gutom ako, galit. Pag galit ako, pag napagalitan, iiyak ako, malungkot ako. Galit, hindi ka nag-iisip Parang emotion first, head second. Kapag tumatanda tayo, di ba, nagiging logical tayo. Kaya nga tayo napasok sa school. Kaya tayo, nagkakaroon tayo ng mga experience, nagkakaroon tayo ng learning. Siyempre, mas gagamit ka na ng utak. Yung mga decision mo, mas pabagal na ng pabagal. Kumbaga, hindi pabagal na sama-sama. Kumbaga, mas ina-analyze mo na yung mga bagay-bagay. Dati, talagang bara-bara ka lang. Pero kung isipin mo kasi, di ba, mas habang tumatanda, mas dumadami yung mga malalang nangyari sa buhay mo, ganyan. Sabihin mo, mas dumadami yung mga naging masaya dun sa buhay mo. Di ba dapat parang mas emotional ka? Kasi naiipon siya . Pwede rin ganun Pero kasi gets ko yung point mo. Nagkamali ka. Diba yung sinasabi nila na fool me once, shame on you. Fool me twice.
tanga ako. Di ba? Kasi pag nagkamali ka na isang beses, okay, hindi mo alam eh. Kasi hindi mo alam. So, nakakadismaya naman, ang lungkot naman. Pero pag same scenario, pinakita sa'yo, siguro naman mas i-analyze mo na yun. Maba, na-scam ka dati. Kaso syempre, masaya ka, gusto mo magkapera eh, di ba? Yung mga nabubudol. Oo. Bibigyan kita 100% pag nag-invest ka ng ganito. Sige. Ngayon, pag may bibigyan kita 100%. Mag-invest ka dito, di-invest ka. Oo. Na-scam ka. Shit. Tanga-tanga ko. Parang yun, Emotional ano, ka. oo. Next time, pag gagawin na sa'yo, mag-invest ka dito. Oo. 100%. Kikita ka. Ikaw ba, magpapasunog ka ulit? Siyempre, i-analyze mo na So, kayo. sinasabi mo nga sa Mas-aaralin mo na experience, ngayon. mas tumatalino ka. Oo. Parang sinabi Oo. ng teacher ko nung freshman ako. First year high school pala, kung isipin. Sabi, once is enough, twice is too much, 3 times is a poison. Oo, That diba? kills a person. Oo. Ganun ba tawag ni Oo, teacher? ganun. Ganun ang tawag Si ni Ma'am teacher. Dimaandal. Thank you, Ma'am Dimaandal, for your very good life lesson. Tinatawanan lang namin yung dati, pero ngayon, sinasabi mo nga, as nagmamature o mas tumatanda, Oo. mas nagkakasense. Tamo? Kay teacher nga, pangatlo pa lang, patay ka na. Parang ganun, di ba? Sabi mo, Parang- boomer? Kasi mga nga rin kasi ngayon, ang hirap din ngayon, kaya nagkakaroon ng mga mga word na depression. Parang allergic kang banggitin yung word na. Hindi naman. Kasi nga nabibigat na eh. Depression. Dati kasi pag, iba Depressed. kasi yung clinically depressed talaga dati. Talagang pag-diagnose ka ng clinical depression, talaga ibang usapan yun. Ay, sa Pero totoo kasi lang. dati, ang depression naman, pag, di ba, sad. Oh, Next level ng sad, depressed eh. Parang, nakaka-depress naman. Magaan lang yung word na depression saka depressed dati. Hindi naman siya mabigat. Ngayon parang, wine-weaponize na yung depression eh. Na-weaponize na nung iba or kumbaga as a tool para makatakas dun sa discussions or dun sa weakness. Totoo naman, mahirap kasi magsalita. Naranasan kasi natin yung buhay dati na pag hindi mo kaya, kayanin mo. Pag hindi describe mo ano, maigi dun sa audience natin, yung buhay natin, pag sinasabing depressed. Pag depressed ka ganyan, ano Yung sasabihin depressed na dati. matanda? Pag depressed Oo. ka, pag malungkot ka. Pag malungkot ka, bakit ka lulungkot-lungkot Pag yan? hindi mo alam Kilos yung ka. word na depression dati, hindi mo nga alam dati. Kilos ka. Diba? Tamad ka. Hindi ka depressed, tamad ka lang. Oo, parang ganun. Oo, kasi Ganun yun sa atin nun eh. Bawal kang ma-depress, bawal kang tamad. Siguro, depende rin sa state mo financially dati. Ewan ko lang din ngayon. Kasi paano financially? kung hindi ka naman, Pound mo nga yun. kung hindi ka naman, kung wala kang pera or kung hindi Means. naman, kung wala kang means na maging depressed. Ako, again, ang hirap magsalita para sa iba. Pero kasi parang in general yung mga nakasabay natin, ganun, at yung mga nakakausap din natin. Oh. Ngayon, saka before, ayun yung parang common ground na pag wala kang masyadong means, hirap mong maging depressed kasi kailangan mong gumalaw eh. Kailangan mong ituloy yung buhay eh. Kailangan mong mag-aral. Kailangan mong graduate. So kung hindi ka makapag-aral dahil wala kang pera, kailangan mo muna magtrabaho. So bawal tumigil yung buhay ba? Mm. Ayun. Yun yung gamot natin or panlaban natin sa depression eh. Pero may tangent ako na discussion dyan eh. Bakit niya parang hirap ng buhay noon, no? Bakit parang ang hirap ng buhay noon? Di ba, no? Hindi, Ramdam mo ba? eh. Sa kalahatan eh. O dahil ba sa atin lang, naranasan Anong lang mahirap natin ang yung buhay? mahirap. Kasi pakiramdam ko, mas madali ang buhay noon. Yun naman ang sa akin. Kasi yun nga eh, hindi naman tayo nade-depress dati. Pag bagsak tayo, tatawanan natin. Oh. Puta, bagsak ako. Pag dito, sa same pagkatapos ng exam, pag di ka nag-aral, sige, bara-bara. Tapos pagkatapos, shit. Madali bagsak yung, ata ako. madali yung buhay Bagsak nun. ako. Madali yung buhay nun. Pero parang in general, ramdam mong mahirap ba? Yung hindi mo mabibili ang lahat ng gusto mo or Mahirap hindi ka tayo. makakakilos. Financially, Oo. mahirap tayo. Oo. Hindi mahirap ang buhay. Mahirap tayo financially. Wala tayong pera. So parang sa Hindi perspective tayo- natin yun. Oo. Pero yung buhay, Yung sabi mo, yung college, buhay dito sa college. Again, ang dami kasing factors eh. Mawa ako, hindi naman ako A student. Kumbaga hindi naman ako magaling, hindi ako matalino. Nasa UPLB nga lang ako. Tapos, bata pa lang ako, alam ko na kasing hindi ako matalino eh. Tapos, pagpasok ko dito, nako-compare ko kasi yung mga kasabayan ko na matatalino. Sila kasi bata pa lang, pressured na sila eh. Kasi elementary, high school, talagang top of the top sila eh. Cream of the top sila sa mga schools nila eh. Yung iba, cream of the crop. cream of the top. Siyabo kasi niisip ko mo.
Cream of the top. Talagang, ayun, talagang top of the top sila eh. Cream of the crop sila sa ano nila, tawag nila sa studies nila. So pagpasok nila dito, may pressure. Ang problema, pagpasok mo dito may pressure, sasabayan naman siya ng freedom. Kasi ano tayo dito eh, kumbaga liberated, wala ka na, hindi ka na binabantayan ng magulang mo eh. Especially doon sa mga A-student. Sila yung bantay na bantay ng magulang dati eh. Kasi mataas yung grade mo eh, dapat i-maintain mo yan. Kasi nakipag-compete ka doon sa ibang ano eh, sa ibang matatalino, di ba? So kaya ang hirap ng buhay noon? Hindi. Teka lang Ito yung senaryo nila. Siguro nila. Kaya mahirap yung buhay. Tapos pagpunta dito, for the first time sa buhay nila, parang malaya sila. Nagagawa nila yung mga gusto nila. Yun, doon nagkakaroon ng ano. Tapos, ang competition pa noon, akala ko magaling ako. Akala ko tali-talino ko na sa school namin. Pagpunta mo dito, may mas magagaling pa pala sa'yo. At talagang ang tatalino ng mga wild sa sobrang talino. E di ngayon, doon di ba? Yun, part of stress na yun, depression. Made-depress ka na noon, di ba? May depression na noon. Kaya ako, coming in dito, talagang, alam ko, saling-ket-ket lang ako dito. Meaning, kailangan ko lang mag-college. Naswertehan ko dito na nakapasok ako sa UPLB, hindi dahil matalino ako dito, makipag-compete ako sa utak ko, dahil mura yung tuition dito. Ayun lang yun, mura yung tuition dito. Tapos kailangan kong graduate para makapagtrabaho, makatulong sa bahay, mabayaran yung mga utang-utang namin. Parang mayroon, nakaset yung sight ko dun sa mga simpleng goals lang. Tapos, kung paano ako gagraduate, yun ang i-maneuver ko. Siyempre, kailangan mag-aral, kailangan pumasa, pero sa akin kasi dati yung 1.1 3 parehas lang yun eh. Basta lang makapasa. Kumbaga yun lang yung level mo. Basta yung binayaran kong benchmark subject, binayaran kong tuition, hindi ko na uulitin next sem. Ang bilangan sa akin kung magkano yung ginastos ko sa isang subject. Basta pumasa ako, okay na yun. Pag nakauno ako doon, syempre may mga mini games doon pag yung gusto mo yung subject, di ba? May pag-compete ka. Pero pag yung mga mahirap, mga 3 lang yan, okay na yan. Di ba? Ikaw ba? Paano mo nasabi na mas mahirap yung buhay dati? Paano mo... Sa observation lang. Tamo ngayon kasi parang pag gusto may bibilhin ka sa tindahan or may gusto kang bilhin, ang dami ng option na tindahan. May Dali, may 7-Eleven, may Alphamart, etc. Kahit saan meron yan, kahit sa medyo libliban lugar, di ba? Nature talaga tayo. Kaya nga eh. Marami ka na mabibili, marami ka ng option na mabibilhan. Tapos maglakad ka lang sa labas na ganyan, ang dami ng tao na parang kita mo asensado na. Di ba? Na hindi yung hirap dati na kumbaga hindi mo observationally or parang visually hindi mo kita na may asenso. No, sa time natin, di ba? Baka naman mapag-isip ka na dati. Ang sa akin naman nun, yung happiness in simplicity. Actually, tingin ko, kaya mas mahirap ngayon, kaya medyo mas mayroon ng, ayan nga, again, depression. Kasi yun, dahil sa mga nabanggit mo, ang dami ng options, ang dami ng comparisons. Kasi kaya mas depressed. Kasi mas simple yung buhay natin dati. Kakain tayo, dito tayo kakain. Bibili tayo, dito lang tayo bibili. Yung decision making natin ang bilis. Maganda yan, maganda decision ako, bibili ako ng alak. Dito lang ako bibili ng alak. Hindi na ako, 'di ba? Hindi ko na wala nang comparison. Hindi na dadaan yung utak ko sa analysis sa complex decision making dahil simple lang eh. 'Di ba? Magandang angle yan actually na parang kaya na exacerbate nga yung depression ngayon sa panahon ngayon. Kasi nga ang dami ng tawag dito, variables na iisipin mo para lang mag-function o mabuhay. Dati makikita mo lang sa magazine yung magandang buhay, di ba? Hindi naman nagsasalita yun eh. Hindi naman parang nakita mo sa TV. Tapos mga artista, di ba? Sila yung mga natin, artista, laki ng bahay. Pag yung mga dapat mayaman. Idolo. Oo. Pero ngayon, ang dami nang nagsasalita sa social media eh. Iba't ibang forms kung paano yumaman, iba't ibang forms kung paano mamuhay, diploma o diskarte. Basta ang dami ng ways na bilang bata na hindi pa ganun ka-ripe yung utak nila, hindi pa ganun ka-experience yung buhay nila, na akala nila pag may napanood sila, okay na yun. Minsan, dati magre-research pa tayo para malaman natin talaga kung ano yung fact na yun. Ngayon sasabihin, napanood ko nga sa TikTok eh. Napanood ko sa Instagram. Sabi nila ganito, yung quotes na ganito, ganyan. Parang, napanood ko lang, pwede na siyang principle, pwede ko na siyang paniwalaan. Pero di ba, napanood mo lang yun eh. Sinabi lang ng isang tao, parang tama na agad. So,
ayun. Hindi, pero Kaya- based din dyan sa mga sinasabi mo, sa mga points mo na yan, parang habang may nakikita ka na ganun, tapos na-compare mo sa buhay mo, parang ang lalo kang malulungkot o Oo. lalo kang magsa-strive harder para ma-achieve mo yung marating mo rin yun, yung mga narating nung napanood mo, di ba? Ayun. Nagiging dalawa nga kasi minsan eh. Halimbawa, diploma o diskarte. Yung isa, sabi niya, diploma, kailangan mo ng diploma, kailangan mo ng experience makatapos ng ito, diskarte. Diskarte lang, hindi mo kailangan mag-aral, hindi mo kailangan ng ganito. makapagtapos. Pareha silang na successful, pareha silang bilyonaryo, milyonaryo, etc. Pero magkaiba yung path na tinunto nila. Ngayon ako, malilito ako. Ano pa talaga? Gusto ko ba ng diploma o gusto ko diskarte? Halimbawa ako, bilang, sabi ko nga dati, kailangan ko lang makagraduate. Ano ba? Baka naman hindi ko naman kailangan ng diploma dito. Baka hindi ko kailangan graduate. Kaya ko naman palang diskarte yan. Bakit? Kung ang mindset ko is makapasa lang at makagraduate, di ganun lang din pala. Hindi ko na kailangan graduate. Di ba? Nawala na-off na ako dun sa focus ko nung bata ako. Nagkaroon ako ng isa pang option other dun sa mas simple option natin dati. Ayan. Hindi ko inaano yung mga options. Laging maganda yung options. Pero, ayun, dapat aralin natin kung paano natin gagamitin yung options. Pero again, kung bata ka nga hindi mo naman ma-expect talaga dito. So, yun, doon na papasok na nakaka-depress. Tapos, di ba, yun nga, gusto natin dati, nung bata tayo, na agad yung nakokontrol natin lahat. Parang gusto natin, pag O baka inisip sa'yo natin, lang yan. ginawa natin, o baka nga sa atin lang. Pero yung iba, ganun eh. Pero usually, mga kabataan, may ganun eh. Kahit nung tayo dati na gusto natin yung scenario na yun yung mangyayari. Pag may gusto tayo eh. Diba? May gusto tayong... Nasa mindset na siguro ng tao. Pero may mga tao na content na kagad sa kung ano meron sila. Nung bata, hindi pa eh. Hindi mo pa madidiscover yun nung bata. Sabagay, may Lalo point dito ka. kahit dito, iset lang natin dito sa UPLB, nung estudyante tayo dito. Siyempre, mga tayo eh. Ayun nga, karamihan talaga dito, cream of the crop nga. Hindi tawag dun eh. Talagang, sila filtered sila na maging pinakamagagaling sa nila, sa field nila bilang estudyante. Kaya sila magkakasama dito. Kaya tayo magkakasama dito. So talagang strivers Best of the tayo best. dito. Oo. So meron tayong ganung ugali. So yung contentment, hindi mo talaga, hindi wala sa atin yun masyado. Pero kaya mo nasasabi yan kasi nga wala ka dun sa outside ng UPLB. Paano yung mga nasa outside ng UPLB, maka-contented na sila? Bata sila. Oo. Pwede, di ba? Ah, Kaya nga may mga, no offense naman doon sa iba, di ba? Kaya may mga tambay, contented na sila sa ganung buhay na ganun lang. pwede. Di ba? Hindi ko naman Pero sinasabi na... may depressed bang tambay? Meron siguro. Meron pa rin. Pero maganda Grabe tanong yan, naman no? yun. Oh, di ba? Tambay na lang ako, Contented. depressed ako. Oh, di ba? Hindi siya siguro depressed kasi contented Ay, hindi, na kasi, siya tambay. kasi maraming categories ng tambay. Di ba? Bagay. O, di ba? May tambay na sunog Hindi, yung baga. tambay lang na, yung tambay na, na, Ano na? pag yun nasa Stereotype? yung stereotype, Tambay. tambay lang. Yun. Pero dahil maiba ako, kasi lagi na lang tayong dalawa yung nag-uusap dito eh. Ano kaya may kausapin na tayo talaga Yun ang mas maganda. na bata o Gen Z na magbibigay, mag-enlighten sa atin kung ano nga ba yung depression, bakit ganito ang depression na usapan nowadays. Ayan, mas maganda yan. Kaya, let's go! Hindi, pero bakit nga ganun yung sa age nyo, sa generation nyo, no? Laging parang pagka fed up na sa buhay, na yung I think it's more of how our generation perceives yung para kasing as of now, parang mas nagiging available kasi yung mga knowledge like when it comes to mental. I wouldn't say na parang parang the ideation is there. Kasi ba? So parang readily available na kasi yung idea ng... Pero di ba parang ginagawa nyo ba siyang solusyon Hindi naman. sa problema sa buhay? Pero yung other people naman kasi when they get, it's like fed up is not the right term. It's more of parang hindi na nila para bang na-internalize yung nila. Parang they felt hurt and pain so much and the only way na lang nila para maka-escape ay through. Kaya ako, pag may na-encounter ako mga tao I think it's not it's not a moral dilemma or like it's not a moral issue. Wala na morality doon.
Laging pupunta na dun sa pain. I mean, even before naman, marami naman taon talagang nagko-commit ng ano. Oo, Parang ganyan hindi naman pa. nawawala yun eh. Pero Mm. bakit parang laganap kasi ngayon sa lalo na sa younger generation ngayon? Paano mo nasabi na laganap sa amin? Hindi ko rin masabi na laganap na. Pero kasi mas broadcasted na mas marami Kumbaga, ngayon eh. Parang mas vocal ang tao. Oo, Mas pwedeng ganun. I think yung lang, parang dun lang sa like having to voice out what you're feeling. Mm. It helps para ma-prevent yung thing from that happening. Like from that thing from happening. So naghahanap lang kayo ng parang hindi redemption eh, salvation. Kasi gusto niyo i-voice out yung ganun. Maybe it's not more of a voice, it's more of a cry for help. Cry for help, yun yan. Pero doon din naman patungo yun, di ba? Parang cry for help. Gusto mo ma-salvage or hindi na ma-salvage na yung karatatatat, di ba? Hindi ganun. Maybe they want to like let you know lang na pwede sila maging vulnerable around you kaya nila nasasabi na ganun. Okay, parang nire-reflect din nun na parang mas Mhm. transparent na yung generation ngayon. Yeah. Kasi kapag kasi sinabihan di ba like not to compare generations pero Ouch! Dedo. pero what I've seen kasi sa mga older generations, parang whenever pag na-open up yung mga ganitong topics about mental health, parang, nasa ulo mo lang naman yan, nasa ganito ganyan. May na kasing loob mo, kulang ka lang sa pray, ganun. Pero somehow, dahil sa sinabi mo kanina, parang tama naman siya. Yeah. Tama naman sila na mahina yung loob nyo. Hindi mahina, more of mas bukas ang loob Okay? sa ganyan. Kasi may mga tao kasi nagsasuffer din sa ganyan before, but they are silent about it. Kasi Oo naman. Wala silang proper Outlet. avenue or outlet para masabi yun. Pero since ngayon, parang kakaroon na ng conversation about that, na-open yung idea na, okay, I've experienced this. Like just the idea na meron din isang taong nakaka-experience ng ganun. Parang it lifts their spirit na parang, okay, I'm not the only one experiencing this. In their defense naman, sa mga older generation, lalo na sa western, di ba, may line naman eh. Mm-mm. Pero di ba, parang intimate yon, one-to-one yon. Ngayon kasi, pa sa platforms na pwedeng i-broadcast eh. Yeah. Di ba, Instagram, TikTok, Pero marami din kasing, parang I wouldn't, Facebook. but I would say that there are a lot of people nowadays na parang ginagawa nila, parang wine-weaponize nila yung mental health. Yun na nga. Wine-weaponize na yung depression eh. Weaponize? Yun Yung hindi natin alam din kasi na parang yun iba talaga. Talagang nagdadaan sa ganun eh. Yun yung ayoko sa kasi there are a lot of manipulators out there who would say, I'm gonna fix myself. Oo nga, because for ganito, clout ganyan, lang, ganyan." di ba? Oh, Kaya bakit? siguro na pipiss off yung mga older generations din sa mga bata. Kasi parang they use mental health as an escape. As a Escape way to... or para kasing manipulation tool Pero para sa kanilang gain. ako, as much as possible, Oo. I try to understand where they're coming from. Kasi maybe, nahihirapan talaga sila. Okay. But, when pag nalaman ko na parang ginagamit mo lang to for the sake of you not being able to go here, or like, parang ginagamit ko siyang excuse every time. Doon na ako. Pero yun yung line eh. Kailan mo pa malalaman eh, di ba? Yeah. Or for example, ikaw, di ba, clinically diagnosed ka kasi. Oo. So, sa generation mo, mas naano mo siya. I can't really tell. Like, Kasi minsan may yung mga fake lang na depressed or yung ano. I like yung parang kasi ako hindi ko naman kasi like I'm not in the position to judge kasi may mga taong magaling magtago ng ganun. Okay. May mga tao na they will be like they can dress well, they can look good pero deep inside parang gusto nilang basta it's not something na makikita mo agad-agad na parang wow, nandiyan na siya. Okay, depressed siya kasi I feel like depressed. Hindi. Parang need mong kilalanin yung tao para bago mo siya masabihan, okay, maybe you need to reach out for help, ganito, ganyan. Tapos mayroon kasi iba talaga na hindi sila verbal when it comes to that. Kaya kinikin to. Yun yung ng generation namin ngayon. We want to establish an avenue for everyone para masabi nila kung ano yung nararamdaman nila. Para ba, at the same time, ma-prevent namin yung mga possible na attempts or in the future. Just by providing an avenue para mapakinggan sila, ganito, ganyan.
Pero may nakita akong video sa Instagram that Mm. like we're not saying that depression is but Normalized, like no? actively finding hope is a choice. Gets ba? Quotes from Lance Tabi. Quotes from Instagram. Pero yun yung lang, like we're not saying na parang like ginugusto mo magkaroon naman ng depression. Pero for you to heal from depression, you have to actively find something to look forward. May nakilala ka na actively or parang Me! pero alam ko nga yun sa'yo, di ba, dati. Yeah. Pero ngayon happy ka na, kasi ang lusog mo na, Nakain ka pa You spaghetti. just called me fat. Yeah. Ang lusog. Lusog, Hindi, pero ha? parang ang recent study din kasi nagsasabi na parang parang wala daw relation yung pagkakaroon, like parang chemical imbalance sa utak mo sa pagkaroon ka ng depression. Oo. Ganon. Walang relation yan saan? Like, wait, di ba may mga may mga may mga Studies. antidepressant that are known to parang alter the the chemical imbalance sa utak mo. Like sa serotonin, ganyan. Merong recent studies na nagsasabi na wala siyang relation. It's not about chemical imbalances na. And parang doon ako napaisip na, wow. Like, So saan daw? Yun ang hindi pa alam. Sa clinical depression wala. Ay sa yung depression lang as depression wala. Pero sa clinical meron. Clinical depression. Meron. Merong Kaya ang antidepressant is for clinical depression. Yung talagang Clinical hormone yung diagnosed by doctor. Pero yung depression as yung halimbawa defined, depressed ako. Wala siyang like parang self-diagnosed. Yeah. Ayun. Hindi, dapat nga naman kasi pupunta ka sa psychiatrist, Parang psychologist. hirap nun. Sobrang hirap nun. Like, ako personally, nagkaroon ako ng time in my life. 2020 yun. Pero di ba clinically diagnosed ka? Clinical diagnosed. Anxiety Buti and na-overcome mo. And yung time ng withdrawal period was so fucking bad. Dahil sa gamot? Ang lala. Hindi. Nung withdrawal period. Kasi nag-inom ako ng gamot. Parang 3 months. Then nung parang December kasi wala kaming pera. Hindi na kami tumuloy. Oo. Withdrawal period, I feel like I'm going to like die. Withdrawal Ganon. period dun sa treatment. Sinahanap mo talaga yung gamot. Oo. Tapos to the point na Doon kaya kasi yun na, like, gawa ng gamot. sobra akong dependent dun sa gamot. Oo. Tapos parang mabaliw-baliw ng time na yun. Kasi mixed anxiety and depression. So like, wala akong gana. But at the same time, takot na takot ako sa lahat. So it was hard for me. So pag-usapan naman natin yung success story mo. Paano mo na-overcome? Friend? I think it's more of the acceptance. Kasi Tinanggap mo na. ang main Personally? reason din kasi ba't ako nade-depressed is because I always want to control a lot of things. Which is Controlling Yeah. ka. Para bang I want to end it like this. No, not parang mag-turn out yung gantong bagay. May outcome ka na Ganto, gusto yung na expect. iniisip ko. Tapos kapag hindi siya na parang madidisappoint ako sa sarili ko. Hala, ba't ako? Tapos it's an ongoing process na parang mag-expect ako, disappointment, depression, expect ako, ganun. And it's an ongoing cycle. Oo nga. Kasi marami ka naman expectations sa buhay, di ba? Tapos tuloy-tuloy. Sunod-sunod yun na hindi na meet. Pero the moment na sinabi ko, you know what, there are a lot of things that I can't control in life. And that's Chillax. okay. O kaya di ba? Chill. Yeah. Pero naano mo pa rin yun ngayon. Meron pa rin mga episodes, to be honest. Like, Oo naman kasi kung clinically. merong time na parang on a random day, parang makakamdam ako ng sudden, like, parang bugso ng kalungkutan. Pero yung control na ano mo na It's na not control mo. about control. It's Ano about yan? accepting na, okay, nakakaramdam ako ng ganito ngayon. And it's fine. Hindi ko siya kailangan tanggalin ngayon. Pero in a way, control pa rin siya, di ba? Kasi pag kinokontrol mo yung emotions mo, doon na nagkakaroon ng issue. Oo. Kasi Hindi, ang reason na, Yung outcomes Oo. about dun sa emotions are there for them to be felt. Kasi, Emotions siya eh. yeah. Ay, nagigets din kita kasi ganun din ako dati. Although, pero ano lang naman yun sa akin. Hindi ako, parang gusto ko rin control ko lahat. Naiinis ako, pero hindi naman ako to the point na ano. Pero ang parang pinaka-ano ko talaga niyan, lagi. Ang napatunayan ko mula before pa hanggang ngayon. Ang mga bagay, yung gusto ko, ibibigay yun. Pero ang laging, sure yun na ibibigay, basta ginusto ko. Tapos I work towards it. Ang hindi ko lang alam kung yung when. Yung when ang hinaano ko na. Kasi yung when byproduct na lang yan ng results nung byproduct ng results. Byproduct ng lahat ng ginagawa ko. O lahat ng gagawin mo. Kaya yung results na, halimbawa,
Gusto mo lahat makontrol mo, gusto mo lahat mangyari agad. Mm. Mangyayari naman yun lahat talaga. Pero yung when lang siguro yung tatanggalin mo. Kasi yun talaga yung hindi natin makakontrol. Alam mo, like, ever since na trinay kong i-let go na may mga bagay talaga hindi ka makakontrol sa Meron buhay. talaga. It's Hindi mo fine. talaga Ako, I've always been, lagi akong nakaano sa future. Na parang, wala, baka magkaganto ganyan ako. Bakit? Parang it fucks my brain out. Parang nahihirapan siyang mag-adjust. Pero nung the moment na, parang, hanggang ngayon, meron pa rin naman. Pero I'm starting to let go. Parang slowly. To like let go the idea na hindi ko naman talaga kaya control yung future. And the past as well. What I can do now is focus on my present. Para maano siya. Basta magawa mo lang. Ang pinakamaano dyan pag na-burn, yun nga pag na-burnout mo yung sarili mo dun sa lahat ng ginagawa mo, mawawala may at least nabigay mo lahat. Yeah. Kung ano mang maging result nun, ano na yun, byproduct na kasi yung result Lagi ang pinakamahalaga yung Yung sense of achievement. Hindi yung ginagawa mo. Ah. Yung naginawa mo yun. Kasi yung achievement, ano lang yun parang kang umakyat ka sa bundok, di ba? Pag-akyat mo sa bundok, ng tagal ang hirap. Tapos pagpunta mo sa taas ng bundok, ay ang ganda. Pero ang bilis lang nun Mabilis lang yung feeling na yun ang ganda. Pero mamaya tatamarin ka na, bababa ka na So, like, kumbaga yung journey. Journey Is parang the laging, fulfilling part. kung anong maging results kasi nung sa dulo, byproduct na lang lagi yun. Kaya yung... Kumbaga, it's the experience that that you treasure. Kasi pagtanda mo, yun lang din lagi kikwento mo. Mga hindi naman yung naging result. Ako, graduate ako sa UPLB. Parang But how? limot ko na nga kung nag-graduate ako, hindi ko naman kinekwento yun. Ang kinekwento ko yan, yung narito, natambay kami, nag-inom, mga kasiyahan, yung mga down times namin. Yan, mga kinekwento mo ngayon. Sa susunod, tatawanan na lang. Yeah, actually. Kaya pag nakaroon ako ng parang severe depression, like natagal-tagal yung 2 linggo, there comes a time na parang 1 week akong hindi lumalabas ng bahay. And sobra akong Naliligo ka naman. Ay, Hindi, sasabihin. nahihirapan akong tumayo talaga. Tapos nagdo-doom scroll lang talaga. Yun Tapos- nakaka-exacerbate yan Exacerbate. Bakit pa natutuwa ako sa mga ko? Natulog ko lalaway. Tapos nung nalaman ko na hindi mo naman, like, you won't let time na siya yung magpapagamot sa'yo. You have to actively seek hope. You have to actively find the hope. Like, parang hindi naman siya something na parang, okay, like, hope na something that's like so big. Like, hope lang na kunwari, hope na makakain ako ngayon. Like, just the idea na meron kang Small wins sa meron buhay. kang like there's something to look forward to. Parang it gives you the push to like continue. Diba? At least nahanap mo yun. Ah, Ganun drive. But I learned it the hard way. Kasi ako naman wala akong maayos sa support system sa sa bahay Sarili. namin. Sa bahay niyo. Tanda ako nung nagkaroon ako ng parang ng severe episode. Tapos parang ang mga tao sabi, nasa utak ko lang naman yan, ganito ganyan. Pero hindi inaramdaman ko kasi. Anong generation yung nagsasabi sa'yo nun? Yung Name drop na natin. Gen X? Gen X, yeah. Sabihin sila, Joke lang, joke. tapos kasabi sila kulang daw ako sa dasal, ganito, ganyan. Tapos parang doon, parang parang napin sa akin na, naka-question yung faith ko. Bukod lang- dun sa dahil- personal mong emotions, may faith pa na pinapatong sa'yo. Oo. Ayun, yun yung sa akin. Yun yung point of view ko as a Gen Z na parang ma-enlighten din yung mga higher generations na maybe hindi kami maarte lang. Nagiging sensitive kami kasi alam namin we have to establish an avenue for everyone para masabi nila yung ano. Kasi oftentimes kapag kasi nag-open up kunwari sa mga medyo like mga older generations, they would often like parang disregard yung naramdaman nila. Sabihin, okay, kaartehan lang naman yun. Hindi It's a feeling na kailangan talagang i-address. Pero ngayon naman, okay nga ako. Like, meron times na nakaka-overwhelm. Pero ngayon, mas ko na siya. Parang, na-internalize ko na siya. Good for you. Kaya end natin doon. Success story ng depression. At least naliwanagan tayo kung ano yung depression. Yes, depression. No, depression. Ano to? No. I mean, yes to healing. Yes, But you need to be actively looking for hope. Okay. And that concludes the Yan.